Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Miyerkules, makakasama natin muli bilang special guest co-host, walang iba kundi si Ms. Roxanne Velasco, Noble Queen Globe 2024 and former Mrs. Metro Manila. Magandang umaga sa iyo, Ms. Rox. Magandang umaga po, isang mapagpalang araw sa ating lahat, isang karangalan pong makasamang muli ang Police News Network. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PCAG, Tagapag-ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mabilis na aksyon ng mga otoridad ang nagresulta sa pagkakadiskubre ng isang illegal na LPG refilling operation sa Cagayan de Oro City. Sa isinagawang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group, naaresto ang isang suspect ayon sa mga otoridad. Ito ay mapanganib sa kaligtasan ng publiko. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolman Jane Rose Bohol. Nasakote ng mga otoridad ang isang 59 anyos na lalaki na nakilala lamang sa alias na Jose sa isinagawang operasyon laban sa iligal na LPG refilling sa Block 8 Sitio Lumboy, Barangay Indahag, Cagayan de Oro City. Sa isinagawang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Cagayan de Oro City Field Unit. Sa pangunguna ni Police Major Gerson Sullivan, nahuli ang suspect habang umano'y nagsasagawa ng iligal na pagre-refill ng mga LPG cylinder. Tumulong din sa operasyon ang mga barangay tanod ng Barangay Indahag upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng operasyon. Nakumpiska sa operasyon ang 43 refilled LPG tanks, 100 na bakanting LPG tanks, at iba't ibang LPG refilling equipment na pinaniniwala ang ginamit sa iligal na operasyon. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 11592 o LPG Industry Regulation Act at Presidential Decree No. 1865 o Oil Pilferage Law. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung may iba pang sangkot sa iligal na operasyon. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bohol. Naaresto ng mga otoridad ang suspect sa insidente ng pamamaril sa Bulacan matapos ang kinasang hot pursuit operation. Sa loob lamang ng 3 oras, natunton at nadakip ang suspect
patunay na maagap na pagtugon ng kapulisan sa mga krimeng nagbabanta sa kapayapaan at seguridad ng publiko. Patrolwoman Dara Falogme, magbabalita. Aresto ng Police Regional Office 3 ang suspect sa isang insidente ng pamamaril na ikinasawi ng isang 80 anyos na lalaki sa Purok 2, Barangay Pel, Baliwag City, Bulacan, bandang alas 7 ng umaga noong Agosto 2. Sa loob lamang ng 3 oras matapos ang krimen, natuntun at nadakip ng mga otoridad ang suspect sa pamamagitan ng agarang follow-up investigation at hot pursuit operation. Kaagad na rumisponde ang mga pulis upang tiyakin ang seguridad sa lugar habang nagsasagawa ang mga investigador ng masusing pagtatanong sa mga saksi, pangangalap ng physical na ebidensya at pagsusuri sa mga kuha ng CCTV. Ang mabilis na koordinasyon ng mga operating unit ang naging susi sa pagkilala sa suspect at pagtuntun sa kanyang kinaroroonan. Bandang alas 9:30 ng umaga, nagsagawa ng crime scene processing ang Bulacan Forensic Unit SOCO kung saan na-recover ang 4 na basyo ng bala na hindi pa matukoy ang kalibre at isang fired bullet. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, matagumpay na naaresto ang suspect. Na-recover din sa operasyon ng isang 9mm Smith at Wesson pistol na may isang magazine na naglalaman ng 5 bala, isang puting Yamaha Mio gear na pinaniniwala ang ginamit bilang getaway vehicle at mga damit na hinihinalang isinuot ng suspect sa oras ng insidente. Ipinakikita ng agarang pagkakaaresto ng suspect ang kahalagahan ng mabilis, masusi at nakatuong police investigation upang hindi makaiwas sa pananagutan ng mga lumalabag sa batas. Alinsunod sa adhikaing bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako po si Patrolwoman Dara Falogme, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Falogme. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng mga pinaniniwalaang smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa PNP checkpoint sa Kapatagan, Lanao del Norte, habang 3 individual ang naaresto sa operasyon na bahagi ng pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa smuggling at iba pang iligal na gawain. Ibabalita yan ni Patrolman Kim Luna. Nasabat ng Police Regional Office 10 ang mahigit 1.2 million pesos na halaga ng mga pinaghihinalaang smuggled cigarettes at naaresto ang 3 individual sa isinagawang checkpoint operation sa Barangay Bansarville 1, Kapatagan, Lanao del Norte sa isinagawang joint checkpoint operations ng 2nd Provincial Mobile Force Company, Lanao del Norte, katuwang ang Provincial Intelligence Unit, Regional Intelligence Unit 10, 51st Mechanized Company ng Philippine Army at Kapatagan Municipal Police Station. Naaresto ang mga suspect na nakilala lamang sa mga alias na Ayman, Erwin at Asal. Sa inspeksyon ng 2 sasakyan, nadiskubre ng mga otoridad ang 30 master cases ng mga pinaghihinalaang smuggled cigarettes na tinatayang nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Ayon sa Bureau of Customs, nabigo rin ang mga suspect ng magpakita ng dokumento na nagpapatunay ng legal na pagmamay-ari at transportasyon ng mga kontrabando. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Kapatagan Municipal Police Station ang mga naaresto habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Samantala, isa sa ilalim sa turnover sa Bureau of Customs ang mga nakumpiskang sigarilyo at mga sasakyan para sa kaukulang disposisyon. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Wala dito sa Lanao del Norte Police Official Office, ako yung PNN Correspondent, Patrolman Kim Luna, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Luna. Malaking dagok sa mga sangkot sa smuggling at bentahan ng mga pekeng produkto matapos masabat ng Philippine National Police ang aabot sa mahigit 628 milyong pisong halaga ng mga kontrabando nitong buwan ng Hulyo. Kasabay nito, 656 na individual ang naaresto sa serye ng mga operasyon na nagpapakita na pinaigting na kampanya ng PNP laban sa mga iligal na kalakalan. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolman Edwin Baris.
ng Philippine National Police ang tinatayang 628 million pesos na halaga ng inihinalang smuggled goods at pekem produkto sa isinagawang anti-smuggling operations sa buong bansa nitong Hulyo. Mula July 1 hanggang July 31, 2026, umabot sa 2,927 operasyon ang isinagawa ng PNP na nagresulta sa pagkakaaresto ng 656 na individual dahil sa paglabag sa mga batas laban sa smuggling at iba pang iligal na kalakalan. Patuloy na paigtingin ng PNP ang kampanya laban sa mga grupong sangkot sa iligal na kalakalan upang maprotektahan ang mga mamimili, lehitimong negosyo at ekonomiya ng bansa. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako si Patrolman Edwin Baris, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Edwin Baris. Natuldukan na ang pagtatago ng Top 1 Regional Most Wanted Person ng Police Regional Office 4A matapos itong maaresto sa isinagawang operasyon sa Banban, Tarlac. Ang pagkakadakip sa pugante ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng PNP laban sa mga most wanted na personalidad upang mapanagot ang mga ito sa batas. Muling tinutukan yan ni Patrolwoman Dara Falogme. Naaresto ng mga operatiba ng Naik Municipal Police Station ang Regional Top 1 Most Wanted Person bandang alas 12:20 ng madaling araw noong Agosto 1 sa Barangay Anupol, Bamban, Tarlac. Pinangunahan ang operasyon ng Warrant Section ng Naik Municipal Police Station, katuwang ang Bamban Municipal Police Station at Tarlac Police Provincial Office. Inaresto ang suspect sa bisa ng ilang warrant of arrest kaugnay ng mga kasong murder at homicide. Ilan sa mga kasong kinahaharap nito ay walang inirekomendang piyansa. Matapos ipabatid ang kanyang mga karapatan, dinala ang akusado sa Naik Municipal Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang legal na proseso. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng matibay na koordinasyon at patuloy na dedikasyon ng Philippine National Police sa paghahatid ng mga akusado sa harap ng hustisya at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako po si Patrolwoman Dara Falogme. Nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Northern Police District ang isang 30 anyos na lalaki na nahaharap sa mga kasong statutory rape at rape through sexual assault sa isinagawang operasyon sa Malabon City. Ang pagkakadakip sa akusado ay bahagi ng patuloy na pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa mga individual na pinaghahanap ng batas at sa pagsusulong ng hustisya para sa mga biktima. Tinutukan yan ni Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Ng mga operatiba ng Warrant and Subpoena Section ng Malabon City Police Station, katuwang ang Women's and Children Protection Desk, ang isang 30 anyos na lalaki sa Barangay Longos, Malabon City sa bisa ng warrant of arrest, kaugnay ng mga kasong statutory rape at rape through sexual assault na may 11 bilang. Ang naarestong akusado ay kabilang sa NCRPO Top 3 Most Wanted Person, NPD Top 1 Most Wanted Person, at Top 1 Most Wanted Person ng Malabon City Police Station. Ang kasong statutory rape ay walang inirekomendang piyansa, habang ang kasong rape through sexual assault na may 11 bilang ay may kabuang inirekomendang piyansa na 2,200,000 pesos para sa kanyang pasamantalang kalayaan. Matapos ang pag-aresto, dinala ang akusado sa ospital ng Malabon para sa pisikal na eksaminasyon, bago inilipat sa Custodia Facility Unit ng Malabon City Police Station. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay ng patuloy na pinaigting ng kampanya ng Northern Police District laban sa mga wanted person upang maipatupad ang batas, mapanagot ang mga lumalabag dito at maihatid ang hustisya sa mga biktima. Alinsunod sa programa ng Philippine National Police na sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glazel Ann Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At para naman sa ating weather update, patuloy na pinapanatili ng Tropical Storm Maymay
ang lakas nito habang mabagal na kumikilos pakanluran sa karagatan sa kanluran ng La Union. Taglay nito ang lakas ng hanging umaabot sa 65 kilometro kada oras malapit sa gitna na may pabugsong hanggang 80 kilometro kada oras. Nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa ilang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Mountain Province at Benguet. Samantala, umiiral naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region at sa ilang lugar sa Cagayan Valley at Central Luzon. Pinapayuhan ng publiko lalo na ang mga naninirahan sa mga lugar na nasa ilalim ng mga Tropical Cyclone Wind Signal na manatiling mapagmatyag at patuloy na makinig sa mga opisyal na abiso ng Pag-asa at ng mga lokal na otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayong magtapos, gusto ko pong muling magpasalamat sa ating masusugid na manonood ng Police News Network at syempre pa sa ating special guest co-host ngayong umaga na walang iba kundi si Ms. Roxanne Velasco, Noble Queen Globe 2024 and former Mrs. Metro Manila. Maraming salamat sa muling pagpapaunlak ng aming imbitasyon na maging special guest co-host sa umagang ito, Ms. Rox. If you want to start your own perfume business, feel free to message our Facebook page, Rox Fragrances. We offer high-quality fragrance products, reseller opportunities, and business support to help you build your own brand and earn extra income. And if you're ready to invest in yourself, visit our Glow Aesthetics in Lagro, Quezon City near SM Fairview. Let us help you start your glow journey with our premium aesthetic treatments. For inquiries, appointments, and exclusive promos, simply message our Facebook page, Our Glow Aesthetics. Pinapasalamatan at binabati ko po si Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustos Alba, the Director for Police Community Relations, PICA-G Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Vina Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po si Ms. Roxanne Velasco, Noble Queen Globe 2024 and former Mrs. Metro Manila, maghahati ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.